kababalaghang kwento ni Binibini. Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Magandang gabi o araw, binibining imahinasyon. Ang aking kwentong ibabahagi sa iyo ay tungkol sa aking karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tino. Ito ay nangyari sa lalawigan ng Laguna. Itong kwentong ito ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Ganito kasi iyon. Noong kaming pamilya ay lumipat ng bahay at nakapag-upahan kami malapit sa tabing ilog. Wala kaming nagawa noon, Binibini, dahil bukod sa wala kaming gaanong pera para sa mahal na pangungupahan, ay mura lang kaming nakaupa. Maganda naman ito, pero hindi naman makaila ang pagkaluma ng style ng bahay na aming naupahan. Nagagalak din kami dahil sa may mga gamit na sa bahay na pwede naming gumagamit. Nung una na nga namin sa bahay na iyon, manirahan ay nagkasiyahan kami ng aking mga magulang at mga kapatid. Meron akong 2 kapatid na babae at meron ding 2 kapatid na lalaki. Masaya kaming kumain ng hapunan na pagkatapos noon ay umakyat na kami ng kapatid kong lalaki sa aming kwarto. Ang bahay kasing iyon, Binibini, ay may 3 kwarto na tamang-tama naman sa aking mga kapatid at magulang. Unang gabi namin sa pagtulog sa aming mga kwarto ay naging payapa kami. Ni hindi man lang ako namahay, kaya panatag akong kumikilos sa buong bahay. Nilibot ko rin ang buong bahay. Hindi ko pa kasi ito nakikita ng buo. Kaya ngayong araw ay ninais ko ring libutin hanggang sa aming bakuran. Ang katabi ng aming bahay kasi, Binibini, ay makahoy at medyo malayo sa aming kapitbahay. Kaya kahit magkantahan kaming magdamag na mag-anak ay walang makakarinig sa amin. Sa aking pag-iikot ay muntik na akong masubsob sa lupa dahil sa tila bato na aking naapakan. Kaya naman sa galit ko ay pinulot ko ito at ihahagis ko sana nang matitigan ko ang nasa aking kamay. Isa pala itong bungo. Bungo nang hindi ko mawarian kung anong nilalang nang nabubuhay pa. Ngunit mas lalo akong kinabahan dahil mas nahahawig ito sa bungo ng tao. Kaya naman ay kinalibutan talaga ako sa aking nakita, Binibini. Dali-dali akong pumasok sa aming bahay upang maghugas ng aking kamay dahil may malansa pa rin itong amoy. Pumunta ako sa aking mga magulang at pinagbigay alam ang aking natuklasang bungo sa aming bakuran nang may takot. Ngunit laking gulat ko nang pagtawanan pa nila ako dahil baka daw bungo lang ito ng mga hayop. Masyado naman daw akong natatakot at sinabihan pa akong duwag. Nang dahil sa tinuran nila, Binibini, ay napaisip din ako na baka nga tama sila. Kaya naman ay binalewala ko na rin ang nakita ko at nag-enjoy na lang kasama ang pamilya ko. Mahilig kasi ang ina ko sa pagluluto ng masarap na pagkain. Kaya naman kahit nanonood lang kami ng TV, ay kung ano-anong pagkain ang kinakain namin na tila ba nasa sinihan kami. Tamang-tama ng panahon na iyon ay wala din pasok sa trabaho ang aking ama. Kaya buo kaming mag-anak na nagsasaya
Nariyan na magkantahan kami. Masaya nga kami kahit todo ingay namin ay hindi kami nag-aalala na may bubulyaw na kapitbahay sa paligid. Hanggang sa inabot na kami ng gabi nang makatulog na ang aking magulang at kapatid. Ako na lang ang nag-iisang gising sa bahay. Humiga na ako sa aking kama. Tumitig sa kisame. Pinagmasdan ko ang pintura nito na masarap sa mata. Nasa gitna nito ang ilaw na bumbilyang hugis at sulok. Binala ko nang magpaantok kaya tinitigan ko na ang ilaw. Nang maya-maya ay maramdaman ko na pumipikit na ang aking mata. Ready na para matulog. Nang magulat ako dahil may tila lagabog akong narinig. Nanindig naman ang aking balahibo at pinakinggan ko itong mabuti kung saan ito nagmumula. Napalaki ang aking mata nang mapagtanto ko na kung saan ito nanggagaling. Walang iba kundi sa kisame na lalo pang nakapagpabilis ng aking puso dahil sa tila may isang nilalang ang pumipiglas mula sa kung ano at sinong nananakit sa kanya. Lalo nang mapasigaw ako ng isang malakas ulit sa lagabog na narinig ko na tila kinakapos na ng paghinga ng kung anumang nilalang ang nasa bubong. Kaya naman dahil sa sigaw kong iyon ay napabalikwas ako sa aking pagkakahiga na tila uhaw na uhaw at pawis na pawis. At nilingon ko ang paligid ay puno ng kadiliman na napagtanto ko na nananaginip lang pala ako. Pero sa diwa ko ay tila totoo ang nangyari. Kinabukasan, nakita ko ang aking pamilya na nasa hapag na ng lamesa. Kumakain na ang mga iyon. Pinagmasdan ko ang isa't isa kung nababakasan man lang ba ng pagkapuyat. At wala man lang. Dahil sa katunayan nga ay masaya pa silang nagtatawanan sa harap ng lamesa habang kumakain. Sa isip ko, ako lang ba yung taong kailangang hindi makatulog ng maayos at mangamba sa aming bagong bahay na tinitirhan? Na nasa ganon akong pag-iisip nang tawagin ako ng aking ama. Tino, tara na at kumain ka na. Dahil sa aya ng aking ama, ay agad akong nagtungo sa lamesa. Oh, kuya, bakit parang puyat ka ata? Ang puna sa akin ng kapatid kong babae. Napansin kasi nito na puyat ako dahil sa naglalakihan kong aybag. Sinagot ko naman ito na okay lang ako na kahit nga nakakaramdam pa rin ako ng pagkaantok. Dahil sa hindi na ako nakatulog nang magising ako ng madaling araw. Nagsikain na kami ng agahan ng maya-maya ay kanya-kanya ng alisa ng bawat miyembro sa tahanan. Na ako ang huling umalis sa bahay. Sinarado ko ang pinto at sumakay na sa aking motor papunta sa trabaho na hanggang ang buong mag-araw kong iyon ay nakakapagod. Isa kasi akong presser sa isang malaking pagawaan ng damit na ini-export pa sa ibang bansa. Dumiretso ako sa kusina upang kumain dahil bukod sa pagod ako ay gutom pa. Nang ako'y makauwi na sa aming bahay, dumiretso ako sa aming kusina upang kumain dahil bukod sa pagod ako ay gutom pa. Naroon na ang aking mga kapatid at magulang sa bahay. Nakakain na raw sila ng aking alukin. At nang makakain na at mabusog na ako, umakyat na ako patungong kwarto at naglock ng pinto.
Isa-isa kong hinubad ang aking mga damit at magpasya ng maligo upang maginhawaan ang aking katawan bago matulog. Nang nakahiga na ako, tinitigan ko na naman ang kisame upang makatulog na ako. Ipinikit ko ang aking mga mata nang maya-maya ay maalimpungatan ako dahil sa aking narinig na ingay. At nang mapakiramdaman ko na ito ay nagmumula sa bubungan. Kinabahan na naman ako at naalala yung tagpong ingay sa kisame na hindi ko mawarian kung ano iyon. Lalo na ngayon na mas malakas, hindi katulad ng dati. Sinubukan kong siguraduhin kung ano ang aking nakikita, kung ano ang aking naririnig at hinala. Nakakaiba ngang nilalang iyon dahil naringgang ko na naman na tila may pumipiglas sa aming kisame at palakas ng palakas ang tunog niyon. Gusto kong sumigaw ng malakas ngunit hindi ko magawa dahil sa takot na baka marinig ako na kung sino man ang nilalang na nasa kisame namin. Hanggang sa nanlaki na naman ang aking mga mata nang may nakita akong pula mula sa kisame. At maya-maya itumulo iyon sa aming sahig. Doon ko na napagtantong, dugo iyon at napakasangsang ng amoy na hanggang lumakas palalo ang tunog na lalo namang napagpawala sa aking ulirat. Pinagpawisan na ako ng malapot at halos mawala na ako sa aking sarili. Takot at pangamba na baka ako naman ang isunod ng nasa kisame. Kung sakaling marinig ako nito, at malaman niyang may tao sa kwarto. Nang maramdaman ko na ngang tumahimik na ang nasa kisame. Pero hindi pa rin naaalis ang kaba ko, lalo nang makita ko na ang maraming patak ng dugo mula roon. Dagahan-dahan akong tumayo mula sa aking kama at maingat akong naglakad palabas mula sa loob. Nagmamadaling pinuntahan ko ang aking mga magulang sa kwarto nila. Nang malamang kong bukas, ay agad akong pumunta at pumagitna sa aking mga magulang. Nagulat ang aking mga magulang sa aking pagdating at nakita nilang takot na takot. Tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin, ngunit hindi ko makuwang ibuka ang aking bibig sa nginig at takot ko. Itinuro ko na lang sa kanila ang aking kwarto upang sila na lang ang makatuklas na kung ano ang kinakatakutan ko. Kumuha ang aking ama ng baseball bat na ang aking ina naman ay tubo na kapirasong naiwan ng tubero noong pinagawa ng aking ina ang banyo namin. Nang makapasok na nga sa loob ay nagsihiyawan ang mga ito dahil may nakita silang pumatak na dugo mula sa kisame. Dahil sa sigaw ng aking mga magulang ay napatakbo din ako papunta sa aking kwarto upang malaman ko kung bakit iba ang sigaw nila kaysa sa akin kanina. Mas nakakatakot ang kanilang sigawan. Nang makita ko nga ang dugong pumapatak sa may kisame, kasabay ang pagkarinig namin na may kumalubog mula roon. Nanginginig na naman ang aking mga tuhod sa aking nasaksihan. Kaya naman naghanap din ako ng maaaring maipukpok ko sa kung sino man iyon. Nagpunta kami ng aking magulang sa sala kasama ang aking mga kapatid na mga nanginginig at takot na takot. Palibhasa, malayo ang aming mga kapitbahay sa amin, kaya hindi nila alam na may nangyayari ng ganoon sa amin. Matagal na kaming nasa sala. Nag-iintay na lang ng sasalakay sa amin. Mahigpit naming hinahawakan ang aming mga dalang pwedeng ipanghampas o ipanglaban sa kung sino man iyon. Tinalasan namin ang aming mga mata at tainga. Nang sa mga oras na lumilipas, na kahit pag-ihi at paggalaw sa kanilalagyan namin ay hindi namin magawa.
dahil iniisip namin na baka nariyan lang ang kung sino mang iyon at kami ay biglang salakayin. Hanggang sa nagmulat ang aking mga mata. Una kong nakita ang aking mga magulang na nakatayo sa aking harapan na may dalang mga panghataw. Nang manumbalik sa akin ang lahat na nakatulog pala ako, ginising ako ng aking ina upang tumayo na. Nilang ako ang paligid. Maliwanag na. Hanggang sumagi agad sa aking isipan ang kalabog sa kisame namin kagabi at ang dugong pumapatak mula roon. Niyaya ko ang aking ama upang tuklasin kung ano man ang naroon. Bit-bit ang isang malaking tubo. Pinuntahan namin ni Papa ang kisame na may butas na kung saan pwede kaming makaakyat. Kinuha ko ang hagdanan namin, kasunod ko si Papa na umakyat ng hagdan na habang ang aking ina at kapatid ay takot na takot sa kung anuman ang mangyayari at aming matutuklasan ni Papa sa ibabaw ng kisame. Hanggang sa inangat ko na ang kapirasong plywood na nakatakip sa butas. Gamit ang isang malakas na ilaw ng flashlight ay tiningnan ko ang sahig ng kisame. Hanggang sa may naaninag kami na isang anyo na nakahiga sa kisame na kung saan doon nakatapat sa pinagpatakan ng dugo kanina. Takot man ay unti-unti kong nilapitan. Malansang amoy niyon. Kaya naman kahit may mas ang aking ilong ay naaamoy ko pa rin ang sobrang lansa. Nang makalapit na kami at sinundot ko ay napagtato kong isa lang pala itong nakahandusay sa kasame. Hindi isa, kundi dalawa. Inisip ko na baka ito yung tumutulo na pinagmulan ng dugo kagabi. Nang matitigan ko kung anong nilalang iyon, ay napagtanto ko, isa pala itong kambing. Wala ng buhay ang mga ito at warak ang katawan at labas ang bituka. Halos mapasok ako binibini at iniisip kung sino at paano niya nagawa ang ganong bagay sa mga kambing ng aming kapitbahay. Nang sa kakaisip ko ay hindi ko na malayan, may pares ng mata ang nakatingin sa akin. Hanggang sa makita ko rin ito, natakot ako at pinagpawisan dahil sa laki niyon. Bumaba agad kami ni Papa at tumawag ng pulis na habang nasa loob kami ng bahay ay kinausap ko ang aking mga magulang. Sa labas muna kaming lahat habang hindi pa dumarating ang mga pulis. Nagimbal ako sa aking nakita na habang nakaupo sa harap ng bahay namin, isang nilalang na malaki at mahaba pala ang nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga kambing at sa hindi namin pagkatulog na mag-anak. Nang dumating na nga ang mga pulis at merong kasamang taga-barangay na expert sa panghuhuli ng mga nananakit at wild animals, pinuntahan nito at inakyat ang kisame kung saan nakita ko ang dalawang matang tila galit na nakatingin sa akin. Nang maya-maya ay lahat kami ay nagulat dahil sa kalampag sa kisame. Nanlamig at nanginig na naman ako. Iniisip ko baka hindi na kayanin ng tao ang nilalang sa kisame. Kaya naman ay isang pulis na ang sumunod na umakyat upang tingnan ang mga nangyayari. Nakita ko, ang pulis ay napasigaw at nagsasabi doon sa tao na umiiwas ito. Hanggang sa nakarinig na lang kami ng isang putok ng baril na nagpatulo na naman ng dugo mula roon. At nang maya-maya ay bumaba na rin ang pulis na kasama ang isang barangay tanod na umakyat nung una. Napansin ko na tila nakatulala ang barangay tanod. Tila na siyak
sa kanyang nakita. Nang maalimpungatan din ako sa aking pagkataranta sa mga pangyayari nang magsalita ang pulis. Sayang, nakawala pang nilalang na iyon. Mabilis tumakbo sa kisame. Tinanong ng isa niyang kasamang pulis kung anong nakita niya at nabaril. Ngunit ang tanging sagot lang nito ay tila halimaw. Dahil may mga sungay din ito, ngunit may kamay at paa na mabalahibo. Ngunit tila may pag-asa siyang namatay ito kung saan man ito tumakbo at naroon. Dahil nabaril niya ito sa bandang dibdib. Doon ko na napagtanto na ang pagkalabog sa kisame namin ay nagmumula sa kambing at ang salarin ay isang malaking nilalang na hindi nila matukoy kung ano iyon. Naibsan na ang aming takot ng mag-anak. Nang sa wakas ay malaman namin ang nilalang na nagpapakalabog sa kisame. Ngunit nang umaga ding iyon ay napagpasyahan ng aming mga magulang na manirahan na lang sa Manila. Ayaw na raw nilang manirahan sa liblib na lugar katulad nitong aming bagong nilipatan. Hanggang ngayon binibini ay kapag naalala ko ang nangyayaring iyon sa aming pamilya ay natatakot ako. Ayaw kong mag-isa. May gabi pa nga na binabangungot ako dahil sa tuwing naaalala ko ang mga pares ng matang nakatingin sa akin. Wakas. Maraming salamat sa nakikinig sa aking channel. Naway samahan niyo po ako hanggang sa huli. Maraming salamat sa ating new subscribers at sa ating mga new listeners at sa ating mga dating nakikinig dito sa ating channel. Akin rin po kayong inaanyayahan sa aking isang channel na Dear Binibini at True Heart Love Confession. Ito po ay mga totoong buhay ng ating mga listeners na may inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay. Please support, like and share and subscribe na rin po kayo. Salamat!